Paano ba ang tamang pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon? So yun po ang ating tatalakayin sa video nito. At kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, ang nakasanayan natin sa pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon ay yung bibili lang tayo sa pet shop or sa mga tiyanggian, sa simbahan, sa gilid ng simbahan, sa gilid ng palengke. Tapos pag ito na po ay ating naalagaan at naparami, ito naman ay yung ating ibinibenta. So yun po yung ating nakasanayan na kultura sa pag-aalaga ng ibon at pagbebenta. So, ang topic natin ay paano ba ang tamang pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. At sagutin din natin yung tanong ng ating mga kahabi na si Kahabi Darwin Lee Rona. Idol, tanong lang po, pag may CWR ka na, anong documents ang dapat kunin para makabenta ka na ng Alps 2 at Kets? Salamat, God bless. So yun po magandang mindset, yung nag-aalam tayo kung paano, kung anong hakbang ang ating gagawin. At ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Bird Lover. Sir, good day po. Bibili sana ako African Lovebirds, yung may resibo na po kasi ipaparehistro ko. At ganun din ang katanungan ng ating kahabi si JD. Tulad ko, bumili ako ng pair na Alps 2 at Parakeet at dumarami na. Ngayon, yung nabilang ko wala ring permit. Saan ba dapat ako lumapit para makakuha ng permit at hindi naman endemic sa Pinas ang mga lovebirds? So last but not the least, ang katanungan ng ating kahabi na si Ran Ziran. Endangered species na ba ang parakeet ngayon? Ang daming nagtitinda niyan sa pet market at mga pet shop. Kawawa lang yung mga maliliit na breeder, maliit na nga yung kitaan, hinuhuli pa. So, yun yung mga katanungan ng ating mga kahabi. So, ito naman po yung ating maisasagot ayon sa ating na pagre-research, ating na nabasa sa mga article at ayon po sa DNR sa kanilang rules and regulation, guideline and policies regarding po sa pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. So, tuloy-tuloy po tayo. To legally sell birds in the Philippines, you need to obtain the appropriate permit from the Department of Environment and Natural Resources. So, kung gusto nating maging legal sa pagbebenta at sa pag-aalaga, ay kailangan makakuha tayo ng appropriate, yung kaukulang permit doon sa kagawaran ng kalikasan at sa likas na yaman. Ito yung DENR. Especially wildlife permit, certificate of wildlife registration, wildlife collectors permit. So yun po ang mga permit na mapapahintulutan tayong mag-alaga at magbenta. So, depending on the nature of your operation. So, depende kung ano po yung ating nais sa pag-aalaga ng ibon. So, kung kailangan natin ng magparami, mag-breed, mag-sell, mag-trade, so ito po yung permit na ating kakailanganin para maging legal yung ating pag-aalaga at pagbebenta. So ito po yung tamang paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. Additionally, if you're selling birds in pet shop or marketplace, you need to ensure compliance with the Animal Welfare Act and register your facility. So, kung kailangan nating magbenta ng mga ibon, kung sa pet shop tayo magbebenta or sa marketplace or sa online platform, ito na yung nauuso ngayon, yung online selling. So, kailangan natin i-ensure, i-compliance
sundin natin ang mga kinakailangan ng mga requirements para maparegister natin yung ating mga facility, yung ating aviary. So yun po mga kahabi ang dapat nating gawin. Here's a more detailed breakdown. So magbigay lang tayo ng mga simpleng detalye sa pag-breakdown para sa ating mga pinag-aaralan ngayong topic kung paano ba ang tamang pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. In the Philippines, selling birds requires a permit, specifically a Certificate of Wildlife Registration. Ito yung CWR for non-threatened species. So kung gusto natin ng CWR, ang mapapahintulutan lang sa atin ay yung mga non-threatened species. Non-threatened species, Certificate of Wildlife Registration, ito yung CWR. This permit is required for the sale of non-threatened birds species such as tree sparrow, chestnut, chestnut manakins, and finches. So including din po rito yung bargerigar, ito yung mga paraket, kakatil, Indian ringneck at non-airing lovebirds o yung tinatawag na alpswan. Ito po ay mga non-CITES category. So ito po, pag tayo ay CWR holder, ito lamang pong mga nabanggit na mga species ang pwede nating i-trade, i-local trade po mga kahabi. Pwede rin natin itong exchange. At yung mga progenies lamang po ng mga napaanak natin, mga progenies, mga paanak ng naparehistro nating mga species sa DENR. So yun po ang saklaw ng Certificate of Wildlife Registration. So kung gusto naman natin ng mga CITES sa category, ito naman po yung Wildlife Farm Permit or Wildlife Collectors Permit. Wildlife Farm Permit, if you are involving in breeding, raising, or cultivating birds for commercial purposes, you likely need a wildlife permit. This permit allows you to legally operate a facility that handles wildlife. So, kung gusto natin magparami, mag-breed, at pag-cultivate ng mga birds para sa mga commercial. Pag sinabing commercial, ito na po yung selling and trading. So kung gusto natin pasukin ang larangan ng pagbebenta ng ibon, kailangan itong wildlife farm permit ang kukunin natin para maging legally ang ating pag-ooperate. So yun po mga kahabi. CWR para sa non-threatened, sa wildlife farm permit para sa mga CITES naman na mga species. So yun po, at yung wildlife collectors permit, pwede rin po ayan nating kunin. So application process naman nito kahabi, you need to apply for this permit with the DNR, providing details about your operation, especially you intend to trade and your facilities. So tayo po ay pupunta sa DENR at tayo po ay mag-apply ng permit. Tapos sasabihin po natin kung ano ang nais natin sa ating pag-apply. Kung ito ba ay CWR registration permit lang ang kukunin natin or kailangan natin ng wildlife permit ang kukunin natin para malaman ng DENR kung anong mga requirements ang ibibigay sa atin. Depende po sa ating i-apply na permit. So ito po yung paraan, tamang paraan sa pag-aalaga or pagbebenta ng mga species na ibon. So other consideration, yung CITES nga po, if you are dealing with birds that are listed under the Convention of International Trade in Endangered Species. Ito po yung CITES of Wildlife, Fauna, and Flora. You will need to obtain CITES permit for import, export, or re-export permit
as well as comply with any other relevant regulation. So yun nga po mga kahabi, kung gusto natin pasukin ang CITES na mga species, dahil marami po mga magagandang mga species pero napapabilang sila sa CITES. So kailangan din natin kumuha ng permit kung gusto natin mag-import ng mga species or mag-export naman ng mga species or re-export, ay kailangan natin mag-comply and other relevant regulations. So yun po ang mga legality para tayo po ay hindi mahuhuli at hindi tayo mapapabilang sa mga illegal trading ng mga species. So sa endangered species, it is crucial to be aware of and comply with regulation regarding endangered or threatened species. Selling or trading these species without proper authorization can lead to severe penalties. So, yun po yung ating nabanggit. Kung papasukin natin yung pagtitrade, pagsisell ng mga endangered species, yung mga threatened species na wala tayong kaukulang mga dokumento, ay hindi po tayo otorisado na magbenta. At pag tayo po ay nahuli, ay meron tayong kahaharapin na mga penalties, and pwede pa tayo in imprisonment. So mayroon tayong mga fine, penalties, at saka imprisonment. Depende po sa species na mahuhuli sa atin. So sa local trade naman po mga kahabi, for non-threatened species, local trade or transfer, exchange is allowed, but it must be registered with the nearest DNR. Kung tayo naman po ay maglo-local trading, local selling sa mga non-CITES, ito naman po yung napapahintulutan sa mga CWR holder. Ngunit kailangan nakarehistro pa rin po sa DENR na malapit or nasasakupan sa atin. So lahat po ng ating transaction ay kailangan alam ng DENR. So sa proper handling and care, regardless of the species, you are responsible for ensuring the proper handling, care, and welfare of the birds you are selling. So, kung papasukin nga natin ang pag-aalaga at ang pagbebenta, tayo po ay may responsibilidad sa tamang paghahawak at pag-iingat, pangangalaga at pag-iingat ng mga species, at tayo po ay mayroong kapasidad na ang mga ibon ay malulusog at walang mga sakit at sa ating pagbebenta. So kailangan meron tayong kamang pag-iingat at pangangalaga sa mga species na ating ibebenta. So proper handling and care. So seeking expert advice, DENR is the highly recommended to consult with the DNR directly to determine the specific permit required for your status and to ensure you are fully compliant with all applicable laws and regulations. So kung tayo po ay meron pang alinlangan at gusto natin ng tamang hakbang, ay tayo po ay lumapit sa DNR at doon po tayo mag-inquire kung ano po yung nais natin na permit na kukunin. So dapat bago tayo pumasok sa larangan ng pag-ipon, meron na po tayong plano kung ano po yung ating nais. Kung tayo lang ba ay magpapaalaga, magpaparami lang, hanggang doon lang ba tayo? Ay hindi na ba tayo magbebenta pagdating ng future? So kailangan alamin natin to mga kahabi. So compliant with all applicable laws and regulation ay dapat nating alamin. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na DNR na nasasukupan natin at doon po tayo magtanong para sa darating na panahon ay meron po tayong mga permit na pinanghahawakan. So para hindi po tayo mapabilang sa mga illegal possession of endangered species. Dahil ang lagi sinasabi ng DNR
na hindi nila pinapahintulutan na mag-possess tayo ng mga illegal species. So, sa dati nating nakasanayan, nakagawian sa pag-aalaga ng mga ibon at pagbebenta ay baguhin na po natin yung mindset. So, doon po sa mga kahabi natin na nagtanong, si kahabi Darwin Lenora, kahabi Bird Cover, si kahabi JD at si Ran Zeran, hope meron tayo mga natutunan regarding po sa kung papaano ba ang tamang pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. So, sa mga wala pang mga permit dyan, ay unti-untiin na po natin na makapag-provide ng permit kung ano po yung mga pinaplano natin sa pag-aalaga ng ibon. So mga kahabi, hanggang dito lang po muna ang ating talakayan, at kung nagustuhan niyo to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At shoutout po sa inyo mga kahabi sa patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga silent viewers natin dyan, at sa kahabi Nico, si kahabi Jan Ivan C, shoutout po kahabi, si kahabi Jomar Clerigo, si kahabi Charlie Arsona, shoutout po, si kahabi Quinonez ng Camarines Norte. So shoutout po kahabi sa lahat ng mga kahabi natin na mag-iibon sa Camarines Norte. Shoutout po sa inyo. Si kahabi Romeo Quinonez, shoutout po. Si Paulo JP Masidle, shoutout po. Si kahabi Rapi Amir, si kahabi Marvin Vicente, si kahabi Magdaleno Serrano, shoutout po. Si kahabi Molted, si kahabi Edsel Bulanet, si Alfredo Mendoza, shoutout po. Si Victor Aguila, at last but not the least, si kahabi Chong. Maganda ang buhay pag meron tayong tamang kaalaman sa pag-aalaga at pag-ibebenta ng mga ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.